Yan. Good morning mga kasabong. Ito na po. As I promise, today I'm gonna show you our breeding pens. Okay, makikita po natin yung mga combination ng ating mga bloodlines, kung anong breeding pen sila at kung ilan piraso po yung o ilang breeding pen po yung mga hybrid at saka yung mga of course yung mga two-way crosses na mga talagang halos wala pong hulog, no? Yan po. Today, I'm gonna show you mga kasabong, yung mga breeding pen natin. And then, aside from that, mag-a-add tayo ng additional na time para po makapag-share sa selection regarding sa breeding din, of course, at saka yung tamang combination. At saka kung ano po yung tinitignan natin dito po sa 4-Lines Game Farm. Every time na magsasalang po tayo ng mga breeding material. Ayan mga kasabong. Hindi ko lang kung saan ko sisimulan. Pero, I think pupunta muna ako dito sa ating, dito sa loob. Ayan mga kasabong. I'll show you some of our pens. Ayan mga kasabong. Okay, nandito pa ako sa loob. Actually, wala yung mga tao ko ngayon eh. Nasa, po sila? Nasa arena. Mamaya, habol ako doon. Medyo magaga pa kasi. Ayan, medyo pagka kasi wala ako, halos wala rin itong mga tao. Pero naka-prepare na po itong ibang gagawin dito sa farm. Okay. So yung mga sabong ha. Okay. So ano din po tayo mga sabong. Nag-re-record din po tayo kasi may mga broodstags po tayo. Naglugon din sa early bird ng mga sinalang ko. Kailangan mapalitan sila. Papalitan din po yung markings ng mga breeding pen na napalitan po ang kanilang mga broodstocks. Okay mga kasabong, punta tayo dito. Dito meron akong breeding pen dito, papakita ko. Okay. Ito, ilan sa mga breeding pen ko yung nandito. Dito sa breeding pen letter A. Ayan. Ito po yung mga all hatches natin na light side. Okay, we are breeding here sa breeding pen na all Haskell hatch. Light side mga kasabong, ito yung mga light color na mga mayahin ko. Which is basically, nanggaling sila dun sa ating bloodline na bone crusher. Okay, ang pinaka-original po nating broodcock dito, umabot po siya ng 4 na panalo. Okay. This is the breeding pen letter A. Ayan. Light side po lahat sila. And then I'm using yung broodstag po natin. Stags po ito na local banded po siya. Okay, so nung ma-harvest po namin ng mga local banded, siya po yung pinakamagaling. Ayan. Ayan mga kasabong. And then yung mga original po nating inahinto, ayan, meron nga pong pico, meron din straight comb. Pero kung mapapansin nyo, ito pong mga nandito, actually, kalahati po dito may mga tahid eh. Yan po yung isang palatandaan din na nanggaling sila sa aking original na bone crusher. Okay. Okay, sa breeding pen letter B, ito yung isa sa pinakamaraming binibreed ko rin ngayon. In fact, I provided 2 breeding pens on this combination of Reaper Blues and Joe Black, mga kasabong. 3/4 po. 3/4 po yung production natin dito sa bloodlines nila. Ayan mga kasabong. Mga blues po lahat ito. Tapos yung pong isang broodcock natin dito, actually 2 years old pa lang po ito. Ito po yung winner natin sa Manila Arena noon. Kasama po ito, marami po silang magkakapatid na black. Meron din siyang kapatid na picom. Meron din kapatid na, ito kagaya niya, straight comb. So, ito po yung isang winner sa Manila Arena noon na ginamit ko ngayon. Actually, nasubukan ko na yung mga anak niya. Kaya ako binalik dito. Kasi puro panalo din po yung lahat ng anak niya. Straight comb na, ito, straight comb side siya, no? Ayan. Tapos, ito pong mga Reaper Blues na inahin are bull hens.
Okay, mga kasabong. Meron po tayong mga pullet kasing sinalang nito na black din po ang black din po ang kapares. Okay, so this is the famous combination ko ng 3/4 ng Joe Black over Blues 3/4. Okay, breeding pen letter B po ito. So pagka po ganito, asahan nyo po, may black and then meron din pong blues na lumalabas. Okay. Okay, this is the breeding pen letter C. Ayan, mapapansin nyo po dito, kukunti lang po yung mga inahin dito. All John Bishop Kelso po ito. Okay, meron po tayong isang kasama dito na straight comb siya. Ito actually machine Kelso po ito. Inahin din po lahat ito. Inahin po ito. Tapos, stags po itong nandito nakasama. Okay, ayan, may nangingitlog pa. Okay, these are all pure John Bishop Kelso. Okay. Yan, mga inahin po ito. Light side din po ito kasi meron po tayong dark side ng JBK which is the wine red na JBK wine red na meron po siyang 6 na panalo, yung original broodcock na nandito pa po ngayon. Okay, sa ngayon molted pa yung isa na yun. Okay, this is the breeding pen letter D. Okay, this is all gray. Okay, mga kasabong, silver bullet gray. Ayan. Mapapansin nyo po, yan. Meron po tayong picom at saka meron po sadyang straight comb sa ating mga gray. Ayan, mga kasabong. Okay, ayun po yung isang silver bullet gray nating broodstag. Local banded din po yan, sariwa po. Kaya po yan nakasala ngayon. Isa po sa pinakamagaling yan. Okay, mga kasabong. Natatakpan lang po yung paa. Actually, dirty, white pit po yan, mga kasabong. Kung hindi kasi mababa eh. Pagka bumaba po yan, white pit po isa na yan. Yung broodstag natin yan. Okay. May mga kasama po ito. I think 6 po itong inahin dito. Nandito lang siguro sa ibang pugad. Yan. Ito po ang ating famous minamagaling ko ngayon na silver bullet gray. Okay, isa lang po ito sa mga breeding pen natin. Okay, dito po, bali all pure po ito all hybrid po ito na silver bullet. Combine natin. Okay, this is the breeding pen na letter E. Okay, yan. Tutuka po ito. Tinuka-tuka lang po yan. John Bishop Kelso po yan na original na broodcock po dito. Okay. Okay, yan po yung isa sa pinaka-original ko. Nasa, nasa 4 years old na po ito. Ang cock natin na ito na broodcock. Okay, ang mga kasama po niya dito. Okay, pullet po lahat ito. Okay, I think 10 po yung kasama niya dito. He has with him 10 JBK machine Kelso. Ayan. All pullet po ito, karamihan po dito. Straight comb actually ang karamihan dito ng mga nakasalang. Ayan. All hybrid po ito, mga kasabong. All hybrid na John Bishop Kelso. Okay, bata po ang pullet, tapos cock po yung broodcock para po ma-maintain natin yung magandang percentage ng good quality ng mga anak nila. Ibig sabihin, mga kasabong, wala pong masyadong reject pagka po ang combination natin ay pagka po medyo may edad na yung broodcock at kailangan po sariwa sa pullet, yan kagaya po. Okay, breeding pen letter F, mga kasabong. Ayan, all Joe Black naman. Okay, mga kasabong, ito po mga inahin po ito. Marami rin po ito. Ayan, marami po ito. Yung iba nasa pugad na nangingitlog. Kasi ito po yung oras ng umaga nga medyo marami na, medyo nakakain na po sila. Na-fed na po sila. Itlog na po. Yun po, ito po ang ating kapares dito ay isang stag. Ayan, kung mapapansin nyo, blemish din po yung kanan niya. Okay, ito po yung winner natin sa Manila Arena. Just this early bird na nakaraan. Okay, itong nakaraang labanan lang natin sa early bird. Yan, mga kasabong. Yan po ang breeding, binibreed natin dito sa mga inahin. Joe Black din po siya. Actually, he's a dirty yellow pit po siya. Pero brown red po siya, dark red. Dark po siyang Joe Black. Buyugin, banderahan. Tapos dirty yellow pit. Dirty yellow pit po. Usually po, sinyalado lahat ito kasi mga itim po ang tahid eh. Meron po tayong dirty white nito, meron dirty yellow, pero karamihan po talaga mga sinyalado. Mga itim po ang tahid.
Apo, ang isa nito, banderahan. May times na wala rin pong bandera ang mga Joe Black natin. Okay. So, mga inahin po yung kasama nito. Usually po, mga 2 to 3 years old po yung mga inahin na kasama dito. Sometimes mga kasabong, mapapansin nyo, natutuka lang po yung balahibo nila sa leeg, no? Gawa po nung lalaki din yan pagka binabara ko. Yan eh, dyan po lagi nakakapit ang lalaki pag nagbe-breed siya, pag pumapatong. Ayan, mga kasabong. Isa po sa pinakamagaling ko ito, mga kasabong, ang tag po na ito. Ito po yung isang one time na pinost kong pinaangat kong halos tumama na po sa ating ilaw, sa ruweda. Na nung tinitraining pa ito, nung ina-ensayo pa. Hanggang sa manalo na nga po sa Manila Arena, mga kasabong. Ito ay 2 lipad lang, mga kasabong. Sumirit ang kalaban. Ganun po kagaling yan. Okay, medium station lang po siya, mga kasabong. Medium station lang po siya. Medium lang po yan. Okay. Okay, nandito pa tayo. Okay, bababa tayo. Another breeding pen. Okay. So, alam niyo po mga kasabong, kanina pa ako nag-iikot dahil nagre-record po din po tayo regarding sa marking ko kasi may mga broodstags po kasi na napalitan dahil nag-mold sila. Yun yung mga unang sinalang natin sa early bird, mga kasabong. Okay, so dito po tayo sa isang breeding pen pa, which is ilan po ito? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 12. 12 breeding pens po lahat ito nandito ngayon. I think puno po lahat ito. Okay, mga kasabong. Okay, breeding pen 1A. Sunod-sunod po yan. 1A hanggang sa makarating po sa dulo. May kasama pa ring A. Ayan. Okay, mga kasabong. Ito po yung ating mga pullet. Binibreed ngayon for Tyson line. So, ito po yung mga Haskell hats natin sa straight comb side and under the strain of Tyson. So, yung Tyson line po natin, marami po nakakalam dyan, marami rin po nakakuha dyan. Kasi nag-start po si Tyson. Melsim's hats po yun by bloodline, mga kasabong ha. Yung po ay na-trace ko po ang bloodline ni Tyson, nanggaling po siya sa Davao. Okay, Melsim's hats po siya. More or less po talaga, baka galing po ito kay Sir Bebot dahil maraming Sir Bebot sa Davao. Marami siyang mga satellite, mga breeder na nakuha sa kanya. So yung Tyson line po natin na ito na apart ng ng Haskell natin. Straight comb po siya. So every now and then po, talagang nagbe-breed po ako ng separate na Tyson line para po hindi po mawala yung paggawa ko ng Haskell. Dahil isa po ito sa matinding sangkap ng Haskell natin. Okay, ang pinaka-broadcast po nito, which is Tyson, ay kaya po siya tinawag na Tyson dahil yung katawan niya talagang punong-puno din po pero maliit lang po siya, may halos medium lang. So, okay. Hanggang sa huling laban po na ipanalo niya pero namatay na po sa ika-4 yung ating Tyson. Okay, di na-breed po namin siya hanggang sa ika-3 panalo lang siya. Yung ika-4 po na panalo, hindi na po siya napakita. Ayan, so straight comb po ito. Ito po ang isa sa mga pundasyon ng mga Tyson natin, mga Haskell natin. Okay, breeding pen A1. Okay, dito po tayo sa breeding pen 2A. Okay, mga kasabong, another combinations of Joe Black. Okay. Ayan, mga pullets po ito, mga kasabong. Mga pullets na humabol po ito. Actually, mga kasabong, ito, wala pa po itong production sa early bird natin tsaka sa local. Sa local. Ito pa lang po. Bali, ito pong local na ito. Dito pa lang po kami, may nag-start na po, naipon na po yung mga itlog, mga kasabong. No? Ito po ang ating broodcocks na ito, which is nasa 2A. Isa po itong 2-time winner. Baldado na rin po yung kanan. Okay, may kalakihan pong manok na ito. Baka po ito'y 2-4. Pero mga pullet po na pinili ko dito, talagang slim. Yun pong, kasi ito, bata pa ito. Talaga pong malaki siya. Nung ma-harvest po ito noon, nakaraan, season, talaga pong malaking bulas naman. No? Kaya lang, talagang exempted po ang mga kasabong. Exempted po ang galing.
sobrang pinabilib po ako ng manok na ito. Ito po ay unang panalo, wala sugat. Pangalawang panalo, nakipagsabayan po sa kak. Stag po siya. Nakalaban po ay ano po, halos sa kak na po siya kasi nilaban po siya doon sa doon sa kak derby na ano lang po siya, stag po siya nilaban namin. Kak derby po yung nilabanan, stag lang po siya. Kaya sabi ko nga, sinugal namin ng manok na ito. Sobrang galing. At yun na nga po, tinalo niya po yung isang napakagaling na kak sa isang napakasikat din na breeder dito sa akin, dito sa amin sa Quezon. So, ayan, mapapasin nyo, talagang big size po siya, pero grabe po ang galing nito. Cutting at timing. Tapos mga kasabong sa mga Joe Block natin, I will show you some traits na talagang ito sinusundan ko minsan talaga sa mga pinipili ko. Mga kasabong, tignan nyo po ang kulay ng mata. Okay. Ang mga Joe Block po na binibreed ko rito, minsan sir, bago ko po tignan lahat-lahat sa kanila, ang mata. Literal po na orange. Ang mga Joe Block po rito, orange. Orange po ang mata yung dumadaloy po ng winning line na napakagaling sa panalo. Na nagbibilang pati ng panalo. Orange po ang mata. Okay, kasi pangkaraniwan po natin sa mga black, mga kasabong, pag sinabi mo kasing black, talagang usually, pati mata po, mga itim yan eh. Mga sumisikat ngayon na galing sa mga bomb breeder, mga sikat na breeder na nagbe-breed din ng black. Nakita ko naman usually talaga mga black din ang mga mata nila. Itim na itim pa nga minsan ng mga mukha nila. Pati balat nga mukha ay itim minsan na which is napapagwapo sa ibang breeder ng black. Kasi ang napagandang tingnan kung nangingitim pati yung balat sa mukha ng mga kasabong. Pero sabi ko nga, dito naman sa akin, ang sinusundan ko kasi dito, yung bloodline eh. Ang binabantayan ko dito, yung linyadang nagbibilang po ng panalo. And from the very start na na-acquired ko po itong mga black natin na ito, no, mga kasabong. From the very start. Yung pong inahin na yun, tandang-tanda ko po talaga. Orange po din yung mata. Orange din po talagang mata. Talagang orange na orange talaga. Hanggang sa maparami ko po sila. So, ito po mga sabong dito na ako napapokus. Breeding pen na 3A. Okay. Ito po mga kasabong, mga Rubio Gold po ito na mga pullets. Lahat po yan, pullets. Over isa pong original kong broodcock. Ito po yung original kong broodcock na JBK Machine Kelso. Cock po ito mga kasabong. Again, this is breeding pen 3A. Ayan mga kasabong, breeding pen 3A. These are the Rubio Gold over pullets. Okay, Rubio Gold pullets over JB Machine Kelso original broodcock to mga kasabong. So again, this is another two-way. Tested mga kasabong. Super. Ako alam ko na resulta nito. Kasi minsan hindi naman po lahat kasi talaga na yung mga upload yung mga namin, mga event namin. Pero ayan nga po. Sa breeding pen ko, doon yung makikita na ito pala yung mga combination ko. Ayan, mga kasabong ito, sweaters. Okay, ito yung mga left in ko. Meron po itong straight comb at saka meron po itong T-comb. So kung mapapasin nyo, merong isang naligaw dito na light side. Minsan po yan, nag-throwback po minsan ng mga sweaters namin ng ganito na white fit siya. White fit po siya mga kasabong, yung throwback na yun, tapos nag-light side po siya. Okay, the rest, halos pare-pares na po. Kung mapapasin nyo, mga inahin po ito, halos mga medium lang. And then we have the stags na nakasalang po. Ayan. Left in, mga kasabong. Naku, kakapost ko lang kahapon, mga kasabong. Ito yung mga left in sweaters ko. Napakagagaling. Yung nakakuhang pambreeding last year lang. Ito, in-upload na po yung yung mga na-produce niya. Okay, ito mga kasabong, makulungan po ito ng mga minsan mga naglilimlim. Ay, mga naglilimlim nating inahin dito ko minsan na pinalalagay. Okay, breeding pen 5A mga kasabong. Okay, ito po dati mga kasabong, yung early bird natin. Sa mga nakakuha po, sa mga nakakuha na po, ang early bird po nakasalang dito is actually pure sa white. Okay. Ito po yung mga dark-legged nating bagong dinevelop na mga sigoy. So, ano po sila? 5 bloodline. Puti po talaga sila pero mapapasin nyo, dark legs.
gawa po ang pinasok ko po dito para po makapag-produce tayo ng parang white hatch ay yung Haskell din natin. Pero sa kulay po na puti, ang galing po nito ay galing po ng mga Haskell hatch, yung tibay ng mga Haskell hatch, pero white po sa kulay. Okay, yan po ang isang creation ko dito sa mga white na yan, mapapasin po lahat po yan, dark legs. Tapos ito po yung isa sa mga pinag-champion natin mga kasabong sa Lipa. Ayan, winner po ito sa Lipa Batangas, early bird po ito, Kelso po ito, pinag-champion natin ito. Yung pong original ditong nakasalang ay naglugon na kasi, kaya pinalitan ko na din po. Okay, so yung mga makakakuha po dito sa early bird, pasok pa po kayo doon sa na-produce naming hybrid nito. Okay, ito po ngayon, yung kasala ngayon dito, basically magiging two-way cross na po sila. Papunta na po sa mga, hopefully local na po sila mapapapisa, no? Okay, dito naman po mga kasabong, these are some of my pure Reaper Blues and some of my gold. Okay, mga blues po ito mga kasabong, yan. Some of my original na Reaper Blues, tsaka pulet na Reaper Blues and Stag. Tsaka po meron tayo ditong tinatawag na yung kulay po na, ayan, yung General Sopapo po na malatuba ang kulay. Ayan. Okay, again, of color combination lang po ito. Isa po sa mga, ginagamit din po natin to mga pang-infuse. Ang mga blues ko po kasi na ito, mga kasabong, ano? For the record, ang mga blues ko po nito, kaya po gustong-gusto ko itong pinag-i-infuse. Gawa ng, ang lalakas po nila sa taas, yung pong bigay nilang contribution nila sa breeding pen ko, isa sila sa pinakamagaling mag-produce ng magagaling sa pangibabaw. Ayan mga kasabong, yan po yung bottom line ko dito sa mga blues na ito. Matagal ko pong binabantayan. Basta kailangan ko ng pangibabaw mga kasabong. Either I'll go for the blues or for the Kelso. Yan lang pong dalawa na yan ang mini-maintain ko para sa aking pangibabaw na mga style. Okay, mga kasabong, AA Cobra Red Henny. Ito na po yung second generation. Pinaka-the best sa lahat. Ayan, over po sa akin mga Haskell hatch. Mga original po ito, mga iba po dito, mga original po na Haskell hatch. Mga bull hen. May kasama din pong mailang pulet dito ngayon. Okay. Ito bata pa po ito, bull stag pa lang po ito. Ayan. So ito po yung binibreed natin sa AA Cobra ngayon. Makapag-produce po tayo ng mga two-way o battle. Okay, for breeding po yan. Yan. Makaka-produce po tayo ng dito, two-way. Ayan, kasi local po mga kasabong, hindi nyo natatanong. Ang local kasi namin, nandun po karamihan yung nandun po karamihan yung event namin sa off color, sa local. Although ang local isa sa pinakakonting labanan talaga sa season, kami naman, kailangan ko makapag-produce ng mga off color na marami pagdating ng local. Okay, mga kasabong, lemon over sweater. Ayan, lemon sweater po combination. Dati po nag-produce ako ng marami nito doon, kaya lang ngayon mga malted naman yung mga original kong ibang lemon ko pa na babae, tsaka sweaters kaya konti pa mapuproduce ko sa lemon sweater, pero isa po ito sa pinakamagaling na combination ko. Yan. Yung sweater po pala natin mga kasabong Okay, in fairness naman, ito po mga sweater na ito, bago din po ito. Okay, galing po ito sa kaibigan ko sa Davao. Yan. Isa sa pinaka-sikat, pinaka-magaling na operator po ng Davao. Sila po yung nag-operate ng Davao Matina yata. Okay, hindi ako magkamali Sila po yung nagpapalaban sa Davao Matina. So, of course, pinakamagagaling pong bloodline itong binigay sa akin. Alam niyo naman, bibihira akong makiusap sa kaibigan na lalo pa sa ganitong mga bloodline na hindi naman tayo masyadong sikat sa mga pongkan, kaya lang yung maglalabas tayo ng pongkan, napakaganda po ng resulta at wala rin po halos hulog. Okay, another combination mga kasabong, ito konting-konti lang. Okay, sweater po ito sweater. Mga sweater po ito ng mga inahin ko, yan naiitog lang.
Konting-konti lang. Mga sweater din po yan, over nitong gray. So, nagpo-produce po tayo ng sweater over gray. Okay. Ayan po yung mga gray. Ganda, oh. Ayan, mga sabong. Sweater over gray. Left in po ito, mga sabong, ha. Ito po mga original ko na sweaters na ito. Ito po yung satin dito. Ito po yung base bloodline ng super sweater na 9-time winner baseline ng mga inahin ko. Over nga dito sa isang gray natin. Yan, gray. Sweater gray yan, mga sabong. Okay. Last 2. Kapagod. Okay, 9A po pala yun. Nakakalimutan ko ng banggitin sa mga trading pet. Sunod-sunod lang. 10A. Ayan, mga sabong. Ito po. Okay, bago na naman po ito, mga sabong. These are the Sigoy White. Okay, bagong blend po ng Sigoy White ito. Actually, white chocolate po ito, mga sabong. Yan, over John Bishop Kelso Wine Red. Anak po ito ng ating 6-time winner. Yan, anak po ito ng ating 6-time winner na Wine Red. JBK Wine Red. So, hybrid po na JBK ito, over hybrid din na mga Sigoy White na white chocolate. Okay, mga sabong, last but not the least, dito sa loob ng pen ay 11A, these are the bulik. Combination po bulik. Okay, ito pong dalawa na ito, napaka-special. Dalawang original 99 po ito, galing po ito kay Mayor RJ Maya. Yan, ang ating boss, ang ating amo. Over sa ating another JBK Wine Red po, mga kasabong ulit, JBK Wine Red. Ayan, binibreed po natin to dito sa ating mga bulik. Okay, JBK over bulik po, original na galing kay RJ. Yan. Maraming salamat po, Mayor RJ, RJM, Idol, Amo, Big Boss. Yan. Okay, mga kasabong. Hihingal ako. Dito pala tayo sa loob. Ay, gusto ko. Ay, mga kasabong. Papakita ko, kakabalik ko lang. Yan, mga kasabong, ang ating mga ilan sa mga product na hinihintay pa. Of course, ito po yung ating napakadaming panalo, mga bugkak. Ayan, mga kasabong, ito po yung mga napakadaming panalo na hinihintay lang po matapos maglugo at nandito pa rin sa ibang talian po dito. Okay. Yung iba, nakuha na po dito kasi naisalang ko na po. Pero marami pa rin po nandito. Ayan, mga kasabong, marami pa rin po yung naiwan dito sa ating cording area dahil napakarami po nating personal use na products. Ayan, mga kasabong, ako po, mga kasabong, in fairness naman, kasi alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, pagka po may nagbablog, wag po kayong paloloko, no? Kasi minsan hindi rin ka panipaniwala ibang nagbablog, no? Bumibili siya ng imported, puro imported ang binibili. Okay, puro imported ang binibili. Ang dami. Tapos, maririnig nyo, makikita nyo sa isang vlog niya, o makikita nyo sa maraming vlog niya, imported na sinabi niya, breeding materials niya, bago binibenta na niya. Okay. Okay, sasabihin niya, imported to, ginamit ko ito, binreading ko ito, available na po, binibenta ko na. Alam mo, ako, hindi ko alam, no, pero ako, hindi ko po binibenta yung yung mga sinalang ko, o yung mga sinalang ko, nag-produce po ng mga stocks, hindi ko po ibebenta. Kasi, kung producer po yon, o kung nag-produce po siya ng magandang record ng mga anak, hindi po dapat binibenta. So, bakit po ang iba, binibenta nila yung mga personal broadcast nila, talagang sinasabi pa, ginamit ko, imported pa. Sa mahal sa gastos ng pag-i-import ngayon, sa laki ng shipping fee. Opo, mula abroad hanggang dito sa Pilipinas. Tapos ibebenta niya yung imported na binili niya. So bakit nga ba? Ano kaya ang tamang sagot doon, mga kasabong, no? Sa totoo lang, no? Kaya ako, kung mapapansin niyo dito, marami akong F1 at saka ang sinishare ko yung mga nanalo na ibig sabihin hindi sila yung broadcast na tatay ng mga nag-produce ng maraming panalo. Yung mismong anak na nanalo na. Either minsan may balda siya kaya sinishare ko, o kaya talagang gusto pong bumili ng kliyente na makakuha po ng mga derby winner naming mga walang blemish.
So, okay po yun. Ibebenta ko po yun. Pero hindi ko po binibenta yung mga mismong materialis ko na nag-produce ng mga napakaraming winner. So, dahil po para sa akin, no, parang parang kayo, mga kliyente ko, makakuha kayo sa akin, meron na kayo nakatatlo, may nakaapat na kayo. Sa tingin ko, hindi nyo dapat binibenta yon. Gawin nyo na lang materialis nyo yun para makapag-produce din kayo ng maraming magagaling na manok o marami o magpapatuloy ang winning line doon sa mga anak po nung naipanalo nyo na galing din dito. So, yung mga producer namin ng ganyan, naka-anim na panalo, ang mga anak po nila minsan nakakaapat, nakakalima. Meron din po talaga may nakalamang pa sa tatay sa mga kliyente namin. May nakalamang pa sa tatay sa dami ng panalo. No? Kaso ang problema lang minsan dahil panalo ng panalo, minsan natetempt kayo na ilaban ng ilaban kasi di ba first, di ba sabihin nangangating kamay o kailangan pera, no? Makakasabo kaya gustong ilaban na ilaban, no? Ang problema, gusto mo rin pala mag-breed tapos sayang po yung gano'n, no? Kaya po ako dito, mga kasabong, kapag po nakakapili kami ng mga palulugunin namin mga stags, definitely, yun yung mga nanalo na dun sa derby. Tapos, kapag po may gusto kaming i-share o gustong makuha yung mga kliyente namin, doon mismo sa mga F1, nung mismo direktang galing sa mga producer ko. Kaya po ako, hindi ko po hindi ko po minsan alam kung bakit o baka nga po talagang reject po yun na nabili nila bago binibenta at pinalalandang imported pa para mabenta na lang. Ano po yun, kabilang po sa mga panloloko yun sa pagbebenta, pagbibreed na manok, pagbebenta na manok na gano'n, no, mga kasabong. Kaya sabi ko lang, ingat-ingat na lang po sa gano'n. Minsan dahil imported nga naman, baka nga naman ma-attempt ka kasi baka akala mo pagka sinabing imported, akala nyo siguro, tanga na, imported to, super na ito. Mali po yun, mga kasabong. Sa totoo niyan, ako, nung nag-import ako noon, nung time na marami pa rin akong ini-import noon, nung time na nag-import ako noon, mas marami po talaga yung basura. Mas marami po talaga yung basurang pinadala sa amin na galing sa US kumpara doon sa mga na-acquired namin na maayos at na pagpatuloy namin. So, nauwi din po ako sa individual selection sa mga pag-import ko at sa mga pagkukuha ng mga local na lang. Nauwi din po ako sa individual selection para po makapag-maintain tayo ng napakagandang combination ng mga bloodline, yung pong nagbigay sa atin ng pangalan, nagbigay ng maraming panalo sa ating kliyente, which is we have them for many years. Ayan mga kasabong. Ito mga kasabong, dito na naman po tayo. Isang side tayo. Ito po mga kasabong, ito po yung isang naunang napagawa ko dito. Kasi ito, okay na rin po ito assemble na lang. Nandito na rin po yung mga gamit yan. Tapos na rin po ito. Ito, mga kasabong, ayan. Ito po mga kasabong, yung mga nandito, I think nasa 12 din to. Ito po yung mga mga derby winner na. Karamihan po dito, mga F1 tsaka F2 na mga multiple derby winner na. F1, F2 ha, pero multiple derby winner na. Okay mga kasabong. Sa madaling salita, anak na po ito ng mga broodcock na napakadami kong panalo noon na nandito na ngayon. So ito, nilipat ko sila sa fly pen mga kasabong para po ma-maintain sila sa magandang pakain every now and kasi po ito, ano na po sila yung balahibo po nila nakalugo na. Kumbaga sa nagpapatuyo na lang. Okay mga kasabong, ito po ay ang ating isa sa mga sweaters natin. Okay, ito po yung 3-time winner na super sweater kung broodcock. Yan. May mga anak po ito, mga kasabong, na tag-isang panalo. Ang dami, nandun po sila sa likod. Hindi po sa labas, hindi pa po sila tapos maglugon, pero lahat po mga derby winner din. Ayan, yan po ang isa sa mga F1. Hindi pa po itong original kasi yung original po nito, nako, yung po yung siyam na panalo. Kaya kung sabi ko nga sa inyo, ito, ilan lang po ito sa mga nagbilang na panalong sweaters ko. Ayan, ito na po siya. Tingnan niyo mga kasabong. Ayan, sak po siya. Nasa 3 taon po yan. Ayan, tingnan niyo po, mapapansin niyo kahit sa mga tuhod pa lang. Kung may edad na siya o bata pa. Ayan, mga kasabong. Tapos, ito naman po yung ito naman po yung mga kasabong yung kauna-unahan palagi ko doon sa original na nanggaling kay Boss Atong na AA Cobra na Red Henny. So
So, ito po, mapapansin nyo, red henny din po siya, pero hindi po kakulay ng paa ng tatay kasi ito, meron po itong blend ng John Bishop po. Okay, ito po mga kasabong, more or less talaga, napanood nyo na din to, kundi sa Bilibili ay sa aking page. No? Okay, yung galing kay Boss Atong ha, kasi yung galing kay Boss Atong, hindi ko, kung ba sa bloodline, hindi ko pa ho masyadong, hindi pa ako masyadong kontento. Kasi bottom lang siya. So ako, hanggang sa ma-improve ko yung linyadang galing sa kanya, yun nga po, yung kanina, sa breeding pen kaninang napakagwapo, na AA Cobra Red Henny, yung po ay meron ng malakas na pangibabaw. Super na po siya mga kasabong dahil dito sa akin, sa mga breeding pen ko, lagi kong inano yung may malakas na pangibabaw. Dahil nakakalamang po sa panalo, lagi kong kumbaga malinis kung manalo. Ayan, ito mga sabong, ito Rubio Gold po ito, bullstag lang po ito, winner din po ito mga sabong. Ayan, putol po yung sandaliri niya, hindi nyo lang mapapansin pa. Yan po sa kanan, yan no, yung nasa loob na daliri, putol na po yun. Ayan o. Oh. Mga sabi nga po mga sabong, ang iba dito may mga blends. May mga konting-konti lang. Konting-konti lang, pero pwede pa. Ito naman po ang ating bin reading sa mga Joe Black na Henny. Okay, pinaka-paborito ko po ito. Batang-bata pa itong isa na ito. Bullstag lang mga kasabong. Okay, yan. Ayan, mapapansin nyo, binabay po siya. Okay, ito naman po yung ating isa sa mga Haskell. Okay, ito mga kasabong, inintay ko na lang din ito masariwaan. Ito po ay may dalawang panalong hindi nagsusugat. Ganyan po kagaling yan. Ayan, yung Haskell ko na yan. Okay. Ito naman, ang isa pang kapatid nung, yan, yung naunang Joe Black na Henny. Kapatid din po ito. Straight comb naman po ito. Yung mapapansin nyo, mga kasabong, magkamukha sila maliban sa palong. So, sunog silang binabay talaga, itim. Dirty white feet, itim ang tahid. Straight comb lang po ito. Yan. Lahat po ito mga kasabong, mga tested ko sa pit. Na ipanalo na namin. Sa ngayon, waiting lang sila na may sariwa ang balaybo. Hopefully, pipili ako dito sa sasalang natin. Pagpasok po ng national o late born kung saan po sila obra. John Bishop po kung saan ito mga kasabong. Ayan. So, Sigoy White naman po ito mga kasabong. Ayan. So, iba dito mga kasabong, bullstag pa lang. No? Ito yung mga personal natin na gagamitin. Pagdating po ng time na naglugo na po yung mga unang sinalang ko ngayon, sunod na po sila. Sunod na po sila sa mga isasalang natin. Okay, Rubio God, oh. Tanda ko ito. Ito yung pinag-champion ko dun sa isang trophy ko na off-color. Ang Rubio God na ito. Ito yung mga Rubio Hatch kung tawagin ko ito ngayon. Rubio Hatch kung tawagin ko ito ngayon. Dahil Hatch blood po sila pero kulay ay Rubio Gold pa rin. Okay, ayan oh. Ito, Joe Black pa po ito. Ito pong isa na ito, dun sa strain niya, last na po ito sa magkakapatid na magkakasama nun. Dati at tanda ko ito. Meron tong hiwalay na tatay na paborito ko rin yung tatay nito. Bago siya namatay. No? Okay, ang isang ito, Joe Black din po ito, banderahan. Mas marami po itong bandera mag-produce. Ayan. Okay, another Sigoy at saka another Joe Black. Ito po yung mga ilan sa mga pure white na napanood nyo recently lang sa aking page. Yung mga nanalong puti na halos wala akong halong sa balahibo. Pure na white lang. Okay, pero original naman po nito talaga yung mga sinibalang po. Kaya po marami pa rin yung sinibalang. Okay, tapos ito po, Joe Black. Oh. Ito yung pinakamaliit na Joe Black dati sa magkakapatid. Mga kasabong itong bloodline na ito. Ayan o. Itong bloodline na ito, ang strain na po na ito, isa na ito, alam nyo, nakakatuwa itong batch na ito. Mayroon po itong magkakapatid na lahat po sila halos nakatatlong panalo na. Tapos lahat po sila halos wala pong mga damage. So patuloy pa. Ito sir, mga amo, mga followers ko. Tandang-tanda akong kauna-una ang panalo nito sa Pasay. Ito yung nakalaban ni Carlos Tumpalan na kasama ko po sa Thunderbird. Ayan mga kasabong. Sabi ko nga mga kasabong, naglalaban na lang kami minsan dahil hindi naman, dahil hindi kami magkakalano. Mano ko lang po naglalaban mga kasabong. Ayan, ito po yung nanalo natin kay Carlos Tumpalan noon. Tapos, ito din po yung tumalo doon sa bulig ng
sikat na pinag-champion na bulik naman ang kalaban. Pinag-champion ko ito 2 times. Yung isang ang kalaban ay yung kay Jess De Vera ng Batangas, no? Si Boss Jess De Vera, sikat na sikat po yung mga bulik noon. To, bulik ang tinalo. To, pinaglaruan lang. Pinag-champion po ito ng 2 beses. Tsaka po ito nanalo ng 1 beses din sa Lipa. Ayan. Mga kasabong, pag tinutukan ko ito, ayan, makikita mo ito, dirty yellow pit to, itimantahid. Pero ang mata po nito, pag tinutukan po natin ang mata nito, ayan, titingnan nyo, magalaw kasi. Orange po ang mata. Orange ang mata. Ayan, hindi ko lang po maano. Okay, lipat tayo mga kasabong, lipat. Oh, nahingal na ako mga kasabong, nasa 40 minutes na tayo. Okay, mga kasabong, hanggang dito na muna, part 1. Set up natin yung part 2 na video natin, ha. Kukumpletuhin po natin hanggang maging part 2 po itong ating video, no. Meron po tayong part 2, mga kasabong, continuation. Isang upload na lang muna ito at nakaka 40 minutes na tayo. Maraming salamat po. Abangan niyo pong part 2 dahil marami pa pong breeding pen ang ating ipapakita sa susunod na upload ko dito. Kasunod po ng video na ito, sunod na upload ang ating marami pang breeding pen na ipapakita. Hiningal tayo mga kasabong, pero hindi pa rin ako tapos dito sa aking record book sa ating ginagawa kong record book. 20, mga kasabong, 2024, 2025 na record book. Mga marking po ito mga kasabong, kasi may mga changes po tayo sa mga sinasalang natin mga broodcocks. May mga napalitan po mga broodcocks sa unang salang kasi nga nagmold na po sila. Tapos ayun nga po, eto nga po, dito na po. Ayan mga kasabong, eto na po yung mga susunod na breeding pen. Napakadami pa rin pong mga kasabong, nakapaikot po ito. Ayan, breeding pen po yan mga kasabong. Ito yung breeding pen mga kasabong. Yung nga tambulik, parang napakita ko na yung bulik sa isang upload ko. Ayan mga kasabong, breeding pen po yan. Ang mga nasa dulo po na yon ay posible din po maging breeding pen yan, o posible pong maging unang alpasan natin sa mga sisiw. Pero may mga naka-range pa po tayong mga late born dyan. Yan, sa likod po na yan, no? Yan pong mga malakabakod na yan dyan sa likod ng mga mangga ay mga breeding pen din po yan, saka ilang alpasan. So mga kasabong, pagdating po sa dulo, yun po, yung may tarpaulin po na yon, yung pong breeding pen din po yan. Okay, breeding pen pa rin po yan. Marami pa po itong i-upload kong breeding pen. Okay, tapos mga kasabong, ito na nga po yung sabi ko nga po mga kasabong, pag may kailangan po kayo mga kasabong, magmensahe na lang po kayo sa aking page, 4Line Game Farm, or sa aking mismong Facebook na Mike Mendoza. Okay, sa Mike Mendoza po, ang kasama natin doon sa picture natin ay si Mayor RJ Mea. Doon naman po sa ating page, 4Line Game Farm. Ang kasama po natin doon sa picture ay si Boss Amo Atong Ang. Kasama natin sa picture mga kasama. Ilan lang po sila sa mga ina-idol natin tao. Of course, siyempre, mga amo natin yun. Kaya nga po hindi tayo nawawala sa Manila rin dahil din sa kanila. Dahil din sa, of course, yung pagnanais nating ma-achieve din yung galing nila pagdating sa pagmamanok mga kasabong. Makilala ka all over the world mga kasabong. Kasi ako sa tingin ko dito sa Pilipinas may pinakamagagaling na breeder na ngayon. Okay, marami pong nagsasabong sa part ng Mexico. Of course, yung mga breeder na Amerikano, sila nang nauna. Pero sa tingin ko lang, alam niyo po mga kasabong, mag-share ako, no? Kahit pabutin ko na ito ng 50 minutes. Yung mga, alam niyo po kung bakit gumanda ng gumanda ang mga manok ng mga Amerikano. Dahil po sa atin yun, sa ating mga Pilipino. In fairness mga kasabong, totoo po ito. Dahil po tayo mga Pilipino, napakaselan po natin pagdating sa manok. Lalo na po pagka po yung bumibili ay talagang hard-earned money yung pinambibili niya ng manok. Yung paghipo natin sa buto, paghipo natin sa katawan ng manok, yung pagtingin natin sa balanse, sa station, sa balahibo, halos lahat. Yan po ay dahil maselan tayo sa ganun, dahil bago tayo bumibili, kapag lalo na kung tayo mismo nandyan, talagang yun ang unang-unang tinitingnan natin. Ngayon, dyan nahiwagaan ng mga Amerikano at dyan sila nagbago
sa pagbe-breed at nag-breed na lang napakaraming gwapong manok. Dahil sa totoo lang, ang mga Amerikano noon, mga breeder ng Amerikano noon, lalo pa yung mga kliyenteng mga Meksikano. Ang mga gusto ng mga Meksikano, talagang palo ng palo, yun lang eh. Kasi short knife sila eh. Short knife sila, ang hinahanap nila yung maraming pumalo para may baon na may baon yung maliit nilang tari. Tapos maging matibay na maging matibay na bloodline para hindi tumatakbo. Yung po yung usually talagang hinahanap ng mga malalaking breeder dati ng mga Mexican breeder. Kaya yung mga Amerikano, wala silang ginawa nun kundi mag-breed ng puro palang. So hindi na nila masyadong tinitingnan yung ganda, station, gwapo man o pangit, o palingono, basta palo eh. Palo ng palo, yun ang ano ng mga ulang mga bumibili nun. Eh ngayon, nung makilala tayo mga Pilipino, sobrang selan natin sa manok. Baby. Alam mo, bibili ka talaga. Ang dami mong kondisyon sa Amerikano pag bibili ka. Kaya sabihin mo, kailangan, bigyan mo ako yung maganda station kasi breeding ko. Sabihin mo kagad, reject yung low station dito. Hindi namin magagamit dito. Sobrang baba, hindi napapakinabangan dito. Hindi rin napapakinabangan ng mga typical na Peruvian na manok, typical na malalaking manok kasi sobrang lalaki. Kasi yung mga, alam niyo po mga kasabong, yung mga manok po ng mga Amerikano talaga, malalaking manok po talaga yan. Dami ko na po na-import noon, ang dami ko ding nakitang malalaking imported na manok. Nung bago pa ako nakapag-import, talagang nakikita ko yung mga naunang dumarating noon. Tandang-tanda ko talaga, talagang malalaking manok, 2.5. 2.5, 2.7. Yung pinsang kong nauna pa sa akin na nasa politics na ngayon, nauna pa sa akin, naka-acquired ng mga imported na manok, no? Maliit pa ako, nako. High school pa lang ako mga kasabong, yung isang pisang ko, naka-acquired ng mga imported na manok na nabili din. Ang laki talaga, mga kasabong. 2.7, 2.8, talagang ganun kalalaki. Pero gwapo talaga. Tsaka mga balahibo, talagang mga mahahaba eh. Yung sa likod, yung sa buntot, talagang akala mo mga pang-primang hahaba ng mga buntot eh. Ganun po talaga. Ngayon, of course, dito sa Pilipinas, iba naman po yung ano natin dito. Dito po ngayon, iba na po yung pinahalagan natin ngayon. Dahil sa pagbibreed po ng manok ngayon, sa taas po ng competition ngayon, dito po ang pinahalagan namin ngayon dito kung paano makapag-maintain na magaling na winning line na matibay sa panalo, matibay sa laban. Okay, hindi na po natin masyadong tinitingnan yung, alam niyo na, yung mga kulay. Of color man at ako, of color champion man tayo, hindi na tayo masyado natin sa kulay. Mas tinitingnan po natin yung gilas ng manok, gilas, saka na po susunod yung kung anong bloodline siya, saka po natin alamin, saka natin i-breed kung anong bloodline siya. Eventually, pinakikilala natin siya kung ano sila sa linyada, pero definitely po, nagkakaiba po yan ng pagka po sa galawan, nagkakaiba po talaga ng mga fighting style. So, nasa breeder po talaga, ang bawat linyadang binibreed nila, minsan pares lang na sweaters, pare-pares na sweaters ang meron dyan. Kaya lang, sa bawat breeder, magkakaiba po ng galawang manok nila. So, sabi nga po, doon po tayo nagkakatalo ng magaling sa mga magagaling na magpagalaw ng manok at magagaling na bloodline talaga. May galaw talagang manok nila. May cutting at may will sumanalo sa tibay. Sa galing, sa tibay, sa cutting, lahat na mga kasabong. Ayan mga kasabong, ito matatapos po yung isang upload na naman natin. Hopefully, in the near future, nga po pala mga kasabong, meron po tayong expo, January mga kasabong. Magkakaroon po tayo ng Game Fowl Expo, World Game Fowl Expo sa World Trade Center mga kasabong. Meron po tayong booth doon. Naayos ko na po, meron po tayong booth doon at mag-o-open po tayo. Marami po tayong dadalhin doon. Hopefully mga kasabong, makapag-share po tayo ng mga 3 months. Yan, para po doon sa makapag-afford. Padadala po tayo ng maraming 3 months. Yung mga paborito nyo, Joe Black, John Bishop, Pastel, Sigoy, dadamihan ko po sa 3 months. Para ma-afford nyo, dadalhin ko na po doon. Kapag ka po ako, nagbebenta na po tayo ng sisiw ngayon, sinishare na po natin, pero kung di po nila kayang ubusin, pag hindi po kayang ubusin ng kliyente natin, magiging 3 months po yan by January. Marami po kayong makikita doon na dadalhin ko. Pang kayang-kayang bulsa, affordable. Kagaya po nung nakarang expo, dami po namin naibenta sa mga ganyang edad lang. Sabi ko nga, kasi may marking na po yan, ma-hybrid na namin, dadalhin na po namin. Para po, bata pa lang, kayo na magpalaki. Sigurado po yan, mga sabong. Alam nyo dito mga sabong, grabe yung tinaas ng feeds ngayon.
magmula po nung bago mag-pandemic, from 30%, 30 to 40% na po tinaas ng feed. Kaya po dito sa akin, naku, allergic ako sa mga mahihinang manok. Hindi po tayo magbe-breed ng bulok na manok. Sayang ang patuka. Sobrang mahal po ng patuka ngayon mga kasabong. Sobrang mahal. Talagang pag nag-breed ka ng bulok na manok ngayon, talo ka. Talo ka sa sobrang mahal ng patuka. Sobra pong minahal ng patuka natin. Grabe. Ayan mga kasabong, nandito po ako. Ayan, ako lang nakikita nyo. At least, nakikita nyo yung konting view ko. Ayan mga kasabong, kita nyo may mga konting improvement tayo dito sa farm. Pathway. Tapos, well, dito hindi ko na masyadong tatamnaman, pero magpapatayo po kasi tayo ng tuweda rito. Okay, mga kasabong, bumabalak tayong bumalik sa Manila Arena ng regular. So, nag-expand po talaga ako. Mag-ano din ako ng nasa pang-ruweda rito para marami po yung makapaghanda na tao dito sa akin. Okay? Magpapahanda po tayo ng marami dahil marami po tayong amo. Marami po tayong dumadami na po yung mga pinagsisilbihan nating mga amo. Okay, may mga ano po tayo, may mga sugi po tayong yan, nagpe-pledge na po na medyo malupit-lupit yung mga babanggain at marami-rami po yung sasalihan. Ayan mga kasabong. Ayan. Okay mga kasabong, babalik tayo sa second part para makakita nyo na yung iba pang breeding pen dito. Nandito po yung marami nating mga Joe Black na nakasalang pa. Okay, tsaka yung mga puti pa, nandito sir, nandito po mga puti, mga Joe Black, nandito pa po yung marami, tsaka po yung mga marami pang hatch dito rin po. Ayan mga kasabong, marami na po tayong available na mga 2-way cross na mga stags. Pwede na pong mag-order mga kasabong. Kung hindi po makakapunta sa farm, pwede naman po pa-deliver. Yan. Okay mga kasabong, PM lang po kayo kung gusto pong makapag-avail. National banded na po tayo mga kasabong. Wala na po tayo sa local. Ubus na po ulit ang local. Ubus na po ang ating local banded. Ang available na lang po ay national hanggang late board na lang po ulit. Okay, yung mga sugi ko na mga gusto ko mo na mga crosses dito po. Marami po. Of course, yung mga pambreeding, yan po pinakamarami. Talaga, ang paubos po talaga ngayon, yung mga pullets natin, halos wala na po tayong pullets. Mga 2-way cross na lang po, mga kasabong, ang mga maraming pwede ko i-share para sa mga nakakuha lang. Kasi pag nabili kayo ng isang broodstag ngayon, kasya sa, ano po yun eh, kasya po yung dalawang manok sa isang box eh, mga kasabong. Kaya po nakakapanginayang din namang hindi malagyan ng isang kapares yung broodstag na bibilin nyo. Sayang din ang shipping. Ang mahal po ng mga ship ngayon. Mahal po maningil ang mga shipper ngayon. Pero, ang ano naman namin, ang commitment naman namin, nandun sa manok natin. 100% naman po ang assurance namin na kailangan makarating po ng maayos yung manok sa nakasilo. Kaya po, kahit mahal po silang maningil, mga shipper, doon naman po natin pinapasa sa mga shipper natin na napagkakatiwalaan. Kahit po madelay, o kahit matagalan, basta makarating ng maayos yung manok natin, which is very important. Kasi pag namatay po yung manok sa biyahe, kami rin po, ako din po papalit. So wala naman po may babayad na shipper doon. Papalitan ko rin po yun, yung commitment ko sa kliyente ko. So papalitan ko yun para hanggang sa may deliver sa kanya kailangan. Ayan mga kasabong, magandang umaga po. Papunta na po ako ngayon sa arena. Pupunta po akong arena ngayon. Bibihis lang tapos susunod na vlog, ipapalo up ko na po yung kasunod na vlog nito mga kasabong. Blessed Tuesday po mga kasabong. Ayan, ang inyong lingkod Mike Mendoza ng 4 Lines Game Farm. Sabi ko nga po, ang farm lagi pong open yan. Basta po gusto niyo pumasyal dito, mag-PM lang po kayo sa akin o tumawag kayo. 1 day before lang po, okay na po yun para po siguradong magstay ako at kasi malimit din po akong wala sa bahay sa farm para po magstay ako dito at ma-personal ko kayong makausap, personal nyo ako makausap regarding sa mga dapat yung matutunan. Kung beginners kayo, pwede natin pagkwentuhan dito, mapag-usapan kapag po nandito na kayo para po yung makikita nyo dito, eventually makikita nyo dito kung ano man ang pwede nyo ma-acquired at makuha tips, pwede nyo i-adapt sa mga farm nyo.
Ayan mga kasabong. Kasi ako naniniwala din ako sa bawat lugar, sa bawat probinsya. Minsan depende sa weather, magkakaiba po ng sistema sa pagpapalaki. So, pinaka the best po yung nagiging open lagi tayo, open-minded para po lagi tayo nakakapag-adjust at nakakapag-adapt tayo ng mga kakaibang mga, alam niyo na, mga diskarte ng magkakaibang breeder sa pagpapalaki o sa pagde-develop ng manok o sa paghahanda ay depende po minsan talaga sa kinalalagyan natin na lugar o probinsya. Yan mga kasabong. So, ang bloodlines, pag talagang magaling yan, talagang konting tulong lang at talagang magaling po sa linyada at mananalo po talaga na mas malapit sa panalo. Maraming salamat po mga kasabong.